Bakit nababash ito pong si Papa Eds? Ito, makinig kayo sa akin ha. Natural na mababash si Papa Eds dyan. Kasi nga, ayaw nila na masayang kung ano man yung pinaglalaban ni Kuya Bal. Kung ano ang nangyari sa kanila, gusto nilang mabigyan ng ustisya. At kasama, kung mayroon man nakita doon, malamang hindi si Kalinga Edu yun nakasama. Iba yun. Mukha lang parang ganon. Well, aminin ko sa inyo, yung nakita nung isang tao na yan, hindi po si Kalinga Edu. Well, pag-usapan natin ito mga kalingap, mga ka-Adonis, no? Itong blind item kagabi ni Erwin. Actually, sa lahat ng blind item, ito yung talagang nakakakita. Kumbaga malinaw na malinaw. Kumbaga sa bulag, ito yung nakakakita. Blind item pero malinaw na malinaw sa mata. Pero yung iba naman, dahil nadinig nila yan, napanood nila, talagang tumitirik yung mata. Galit, ang daming galit lalo na dito kay Kalingap Edu. Hindi man na tuwirang pinangalanan kung hindi tayo nagkakamali. Sabi ko nga, malinaw na malinaw no? Yung description, yung clue. Blind item pero talagang tukoy na tukoy. Dahil dyan, marami talaga ang nagtaasan ang mga blood pressure. Lalo na doon sa talagang mga nagmamahal dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nga naman, kung totoo talaga, hindi biro yun. Kasi marami nang nangyari, nagkatulpuhan na, nagkanda-gera-gera na tayo dito sa Kalingap. Tapos yung pala si Kalingap Edu at si BI meron palang magandang ugnayan. So hindi tama talaga na mangyayari yung ganun. Mababash at mababash talaga. Hindi papayag ang mga taga-suporta ng Kalingap, yung mga solid talaga dyan Hindi kasama yung mga liquid dyan. Hindi papayag na hindi mabigyan ng hustisya itong si Kuya Bal Santos Matubang, lalo na sa mga ginawa nila sa Kalingap. Tapos ganun-ganun lang mababalitaan na kesyo nagkita dyan sa kanto, nandiyan dyan sa kalsada, na kesyo pinipigilan pa raw ng nanay o ng tatay dahil sweet daw, yun ang sinasabi nila. Marami pa rin nagagalit, bakit naando dun sa kalsada? Ano ba talaga ang gusto nyo? Gusto nyo sa liblib na lugar o sa kalsada? Kahit saan pumwesto galit pa rin kayo. Pero hindi naman yun pinag-uusapan natin dito Pinag-uusapan natin, ito ba ay totoo? At bakit nababash ito pong si Papa Eds? Ito, makinig kayo sa akin Natural na mababash si Papa Eds dyan. Kasi nga, ayaw nila na masayang kung ano man yung pinaglalaban ni Kuya Bal. Kung ano ang nangyari sa kanila, gusto nilang mabigyan ng ustisya at kasagutan. Kasi pag nakipag-ugnayan pala itong si Papa Eds at dahil mayroon nang nangyari o kung ano man, na kesyo buntis, na ganito kailangan panugutan, sweet, hindi tatama talaga yan. Talagang tatamaan kayo ng lintik pag nagkataon sa mga ganyang klaseng usapin. Kung may katotohanan man yung sinasabi sa blind item na yan, well, naipaliwanag na yan nila Kuya July, nila Bopil, no, yung mga nag-content, sila Birador. At para sa akin lang hindi ako naniniwala na ganun. Tama yung sinabi ni Birador na kung sakali na magkita sa daan, no, as a civil, hindi maiiwasan minsan, alam naman magrambulan kayo dyan, magsampalan kayo o magkakagatan kayo. Siyempre hindi. Diba? Ang gusto nga natin kahit papano, magkaroon ng kaayusan yan, magkaroon ng closure. Pero hindi ibig sabihin magkakaroon ng closure, hindi mananagot yung mga dapat na managot. Dapat managot pa rin sila. Kung baga sa pagpapatawad, no, pwedeng patawarin. Kaso, kailangan mo ring harapin yung consequence ng ginawa nyo. Diba? Doon sa mga nambabash kay Kalingap Edu, kay Papa Eds, wag po kayo mag-alala, hindi po gagawin ni Papa Eds yan. Wala pong ganon na nangyayari. Naniniwala tayo dyan, wala. Ngayon pa lang, busy na si Papa Eds Gusto nang magpatuloy yung kanyang buhay. Personal na buhay at ganoon din sa Kalingap. Sa pagbablog, mag-concentrate doon na lamang sa mga pagtulong. Diba? Yung mga love team na yan, sa totoo lang, pagod na si Kalingap Edu sa mga ganyan. Graduate na yan. At dapat mailayo na sa mga klaseng issue na ganyan. Kung meron man, sakasakali, hindi pa kami nakakapag-usap ni Kalingap Rab. Willing naman ako pag-uwi ko na maging kapartner ni Bridget, no? Yung nakaraan nga nagpapaubayan na sa akin si Kalingap Edu. Sabi niya, daw muna nung natatanda nyo, nung napagod siya. Ako hindi na po pwede. Tsaka, dapat mas may itsura yung ipapartner kay Bridget. Diba? Kagaya ko. Balik tayo dito doon sa pinag-uusapan, no, na blind item na yan, na hindi na blind. Mulat na
sa clue kaya hindi na magiging blind item yan. Hindi po totoo yan at hindi po gagawin ni Papa Eds yan kay Kuya Bal. Kung sakali man na magkaharap, sabi ko nga kanina, sabi nga namin, natural lamang as a civil kahit sinasabi ng iba na hindi sila sibilisado. Ngayon, dito kay Papa Eds, wag nyo na pong i-bash si Papa Eds, no? Wag nyo nang i-bash, please lang. Dahil malabo na mangyari na yan. Kung yung blind item ay malinaw, yung pagbabalikan nila, malabo. Malabo po yan dahil sa mga nangyari. Hindi na. Siguro, pwedeng magpatawaran pero kailangan panagutan yung ginawa. Panagutan kung may pananagutan man yung bawat isa. Alam niyo naman ang storya dyan Di ba? Kung mayroon man nakita doon, malamang hindi si Kalinga Edu yun nakasama. Iba yun. Mukha lang parang ganon. Well, aminin ko sa inyo, yung nakita nung isang tao na yan, hindi po si Kalinga Edu. Ako po yun. Kanina, umuwi ako ng Pilipinas. Sumaretso ako sa daet. Sumakay ako ng tricycle at nagkita kami ni Beyonce. Alam mo sabi? Hindi ko alam na may pinsan pala si Kalinga Edu na mas may itsura pala sa kanya. So ako naman, nasabi ko naman, hindi lang naman ikaw nagsabi sa akin yan. Sanay na ako, marami na nagsabi sa akin yan. Kaya nga, sabi ni Beyonce, hindi niya na raw babalikan talaga kahit anong mangyari. Hindi na rin siya makikipag-usap kay Kapeso. Alam mo na, yak! Pa-chamsi, sup-sup pa na nalalaman kay Ninang MP. Tapos, ganun lang. Ano bang laban sa akin ni Kapesot pagdating sa itsura? Wala naman. Kaya nga, sabi niya, Beyonce, sa akin na lang daw siya maniniwala. Kaya panay nga ang yakap kanina Hindi si Kalinga Edu yung nakita nyo kahapon o dun sa kalsada. Ako po yun. Nagkataon lang na nakakap ako, pero ako talaga yung kasama ni Guapa noong time na yun. Hindi po si Kalinga Edu. Huwag kayong maniwala. Malabong makalapit na si Kalinga Edu dyan. Malabo na. Mas malabo pa sa mata ng may katarata. Hindi totoo yan. Kaya huwag nyo pong ibaba si Kalinga Edu. Si Kalinga Edu, malinaw po ang pag-iisip niyan. May sariling pag-iisip at alam niya kung ano yung tama at mali. Mas papahalagahan niya na pangalagaan at bigyan ng katarungan yung sinapit ng kanyang tito na si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya yung blind item na yan, wala pong katotohanan yan. Hindi makikipagbalikan itong si Kalinga Edu, walang nangyaring buntisan, walang mangyayaring love team. Ako ang makakapartner nitong si Bridget. At ako din naman ang dahilan kung bakit iiwasan nitong si Guapa, itong si Kapisot. Kung may natitira man, na delikadesa itong si Beyonce, ay dapat na iwasan niya na, tablahin na ng tuluyan itong si Kapisot. At ako na lamang ang kausapin. Uulitin ko, yung nakita nyo, dun sa daan, hindi po si Kalinga Edu yun, yung sweet. Si Beyonce yun at ako. Issue na yan, hindi po totoo. Walang buntisan, walang nagkabalikan, walang sweet, walang love team, lahat wala. Bigyan po natin ng space itong si Papa Eds at hindi po mangyayari na ipagkakanulo, ipagpapalit niya si Kuya Bal dyan sa mga tao na nakasakit sa Kalingap. Yun po ang malinaw dyan. Malinaw na ba? Tapusin na natin yung usapan na yan. Kawawa naman si Papa Eds